And tayo ay talagang dapat na napakaraming ipagpasalamat. Again, bumabati tayo ng Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. At alam naman natin na napakahalaga nila bilang bahagi ng ating pamilya. Alam nyo, meron hong pag-aaral sa Amerika. Yung mga, kasi sa ibang bansa kasi uso ang divorce. 'Di ba? So mamimili yung anak sa katitira, sa tatay, nanay. Actually, mawala ang nanay, mawala ang tatay, apektado po yung karakter nung bata. And some of them, according to studies, nasasangkot ho sila. 'Di ba, sa mga krimen, mga ganyan, minsan nakukulong, apektado ho yung paglaki nila. Kaya ipagpasalamat ho natin sa ating Panginoong Diyos na meron ho tayong mga ama, 'di ba, na nakakasama natin. So napakahirap po bilang isang tao na wala nang tatay sa bahay. Napakahirap po, 'di ba? Napaka masakit at malaking adjustment 'yan. But anyway, ang buhay po natin ay nagpapatuloy, and praise God, meron ho tayong Ama sa langit. At ngayon po, invite everyone na tumayo para ho ipagpatuloy natin ang ating series. Second to the last na po ito. And then sa mga susunod, mag-iiba na tayo ng topic. Again, God's dwelling place, tahanan ng Diyos. Ito po ay inspirasyon mula ho sa ginawa ng Diyos sa atin ngayon. Sa binigyan tayo ng malaking church building. At ngayon, at ating ina-appreciate, mas kinikilala kung gaano ho kahalaga na magkaroon ng tahanan ang Diyos sa ating kalagitnaan. And again, kung maaalala natin, review lang tayo sa ating series, sa pinakauna nating topic, Uncontainable God. Sa Isaiah, we cannot contain God, nasa lahat siya ng dako. Gayunman, napakahalaga ho na ang Diyos ay meron din siyang physical na building. Bagamat isang hamak lang yan kung tutuusin, halimbawa po yung Tabernacle of God, na ang ibig sabihin talaga ng tabernacle ay dwelling o tirahan. And then nagkaroon ng Temple of God nung panahon naman ni Solomon. Sabi nga ni Solomon, bagamat hamak lang siya, gayon man mahalaga ho siya dahil simbolismo yan ng presensya ng Diyos. At dyan yung lugar kung saan tayo nagpupuri, at ito po sa panahon natin, yung itong church building natin. And then, nung panahon, dahil tinatapos na ni Lord yung panahon ng templo, yung physical building, nagkaroon na po ng iba pang temple of God. Ito po yung ating katawan. And then, last time, your body, a temple of the Holy Spirit. At ngayon, pag pinagsama-sama po yan, yung iyong katawan, katawan niya, katawan ko, katawan nating lahat, pag pinag-isa, ano ho ang tawag doon? Church. That's the true church. At yun po yung ating pag-aaralan ngayon. And basahin po natin yung ating title. 1, 2, 3, go! The church, the habitation of God. Tirahan. So, babasahin po natin. Ito po yung JSOSCC Statement of Faith number 9. Ito po yung paniniwala natin patungkol sa church. Sabi ho dito, we believe that the church is the body of Christ, the habitation of God through the Holy Spirit with divine appointment for the fulfillment of her great commission. Every genuine Christian believer is an integral part of it. Ano po yung sinasabi dito? Naniniwala tayo, sabi ko sa Tagalog, so naniniwala tayo na ang iglesia po, tayo mismo, hindi po yung church building, tayo po ay tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa atin. At bilang iglesia, meron ho tayong misyon. Meron tayong purpose. Merong pinapagawa ang Lord sa atin. Meron tayong tungkulin. Kasi kung bubuuin natin yan, meron pa yung Lord's Supper, baptism, and hindi lamang po yan, yung ginawa natin nakaraang prayer walk, evangelistic. Marami tayong tungkulin, responsibilidad bilang bahagi po ng iglesia ng Diyos. And basahin po natin sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay na nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. So, ano kaya yung gusaling tinutukoy dito? So, ang tinutukoy pong gusali dito, kinumpara po ni Pablo ang mga Kristiyano bilang bahagi ng gusali. At bawat bahagi ng gusali, mahalaga sila.
Halimbawa ho, yung pundasyon, yung pader, yung mga poste, pintuan, bintana, yung gusali, meron siyang mga bahagi. Diba, tanggalin mo ang pintuan. Halimbawa, ngayon, hindi pa natin nagagawa yung pinaka-pintuan natin dito na nagiging parking. Kasi, kailangan natin ganyan Yun yung binigay na sa ating disenyo mula sa munisipyo, kailangan natin sundin. Just isipin mo kung walang pintuan o kaya bukas, walang security yung bahay. Alam na natin to, ang bahay or gusali, meron siyang mga bahagi. At bawat bahagi, meron siyang purpose. At ganoon din po, ang mga Kristiyano, kinumpara tayo dito sa isang gusali. At ang tanong, anong klaseng gusali? Sabi, tulad ng templo na nakatalaga sa Panginoon. At sabi ko sa verse 22, 1, 2, 3, go! Yun. Pagkatapos i-establish that para katulad tayo ng isang gusali na ang templo ng Diyos na nakatalaga sa Panginoon, at dahil sa pagkikipag-isa ninyo sa Kanya, sama-sama kayo itinayo bilang tahanan. The church is the habitation of God through the Holy Spirit. Naintindihan na natin to last week di ba? Your body is a temple of the Holy Spirit. At pag pinagsama-sama yung katawan na yun, we are building the habitation of God. And let us pray. Father God, maraming salamat po sa aming pag-aaralan po ngayon, Panginoong Diyos. I pray, Lord God, na hindi po manginawa ang mga kapamuso sa topic na ito, yung tahanan mo, yung dwelling place of God. Napakahalaga po nitong realization, Lord God, yung kung gaano po kaseryoso yung topic na ito. Na kayo, Panginoong Diyos, bagamat uncontainable God, hindi namin kayo maikukulong sa gusali, pero dapat naming ipagpasalamat, Panginoon, that you are dwelling in us. And ngayon, as a church, na maging tunay na tahanan, Panginoong Diyos, maging tunay mong tahanan, kaming church, Panginoon, na in-establish mo. And Lord, sa aming pag-aaral, kung ano po yung purpose namin, ano yung dapat namin gawin, ma-apply po namin ito, Panginoon. Give us wisdom, give us a listening heart, humble heart, Panginoon, and obedient heart, Panginoong Diyos, as we learn from this message. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Maaari na pong umupo ang lahat. Pag sinabi nating church, so magkalinawan na ho tayo ngayon, kagaya na nabanggit natin kanina, we are not talking here yung building. Bagamat in-establish na natin, mahalaga po na magkaroon tayong building bilang isang lugar kung saan sama-sama tayong nagpupuri, sama-sama tayong sumasamba, sama-sama tayong natututo, sama-sama tayong lumalago. Mahalaga po yan. Hindi ho natin dinidiscredit yan. But again, in the context, biblical context ng ating pinag-aaralan ngayon, when we say church, we are talking about people, believers of Christ. Sa katunayan, para mas maintindihan natin kung ano yung church, o sa Tagalog, sabi nito, simbahan, di ba? To be specific, iglesia. Pag narinig natin ang iglesia, pag-aralan natin, saan ba nanggaling ang salitang iglesia? Alam nyo na to, saan nanggaling? Ecclesia. At para mas maintindihan natin, pag-aralan natin yung kanyang etymology and then yung kanyang history. Ano po yung etymology? Study ng origin of word. 'Di ba? Ano ba yung origin of word? Halimbawa, yung salitang incarnation or reincarnation, 'di ba? Re again, incarnation in sa loob, karne, meat, laman, Sean, state of being in the flesh again. So halimbawa lang po 'yan. Halimbawa, yung salitang imeldefic nung unang panahon, ginagamit 'yan. Pagka sinabing imeldefic, from the root word imelda, so alam niyo na po yun, no? So, ibig sabihin, kasi yung Laxarius na pamumuhay. So, marami yung mga klase ng etymology, yan po yung halimbawa. Halimbawa ngayon, yung ecclesia, nanggaling yung sa salitang ekkaleo. Ibig sabihin po ng out of, or exit, out of, from, away from. And yung kaleo, to call. So, pag sinabi nating ekkaleo, ecclesia, called out once. Mga tinawag. Which is totoo naman. Tayo po ay tinawag ng Diyos.
ano yung kaibahan natin sa iba na hindi ho kumilala? Tayo yung mga tinawag ng Diyos at tumugon. Kung maalala natin, yung mga nakasama natin, pakipassport, yung ano po natin, slide po natin, ano? Kung naalala po natin, yung prayer walk natin, nag-share ng mga testimony yung ating mga kapamuso na nakasama natin. Hindi lahat ng mga nakausap natin tumutugon sa panawagan ng Ebanghelyo. Sa mensahe ng Ebanghelyo. Ganon din ho, kung sino lamang ho yung mga tinawag at tumugon. Praise God ho sa buhay ninyo, tumugon kayo sa tawag ng Diyos. Yung tawag ng kaligtasan, tawag ng pakikipag-niig sa Diyos, pakikipag-relasyon sa ating Panginoong Diyos. At sabi ho dito sa Britannica, ang ibig sabihin po ng salitang ecclesia, gathering of those summoned. Pagtitipon ng mga tinawag. Yun po yung ecclesia na ngayon po ay tinatawag nating church or iglesia. Ngayon, magkaroon lang ho tayo ng history lesson para mas ma-appreciate pa natin kung paano ho nag-evolve yung salitang ecclesia. Ano po yung kasaysayan? Kasi ang alam lang natin, ito yung ginamit sa New Testament. Pero bago siya ginamit ng New Testament, saan ba ginagamit ang salitang ecclesia? Noong about 590 BC, ito po yung kasaysayan. Unang ginagamit po itong salita na ito bilang pagtitipon ng mga pinuno ng sinaunang Griego sa Athens. 590 BC, kailan po yung New Testament? 'Di ba? Si Lord Jesus Christ around 30 AD. Siya or 30 AD, 33 AD, ganun siya pinako around that year. So, 590 BC, Old Testament times pa ito. Ginagamit na yung salitang ecclesia. Ano ba yung nangyayari dito? Nung unang panahon sa Athens, ang kanilang gobyerno, yung form of government ay tinatawag na aristocracies. Sila ay napapamunuan ng mga sinabing aristocracies, rule of the best. Pero dumating yung panahon, naging democratic sila sa pangunguna nung tinatawag na si Solon. Solon, ang panahon natin ngayon, ang tawag sa mga Solon, yung mga mambabatas eh. So nagkakaroon sila pag meron silang desisyon na kailangan gawin, nagtitipon yung mga tao. So kung kailangan nilang magdesisyon, kailangan ba natin makipaggera? Kailangan ba nating pumili ng mga leaders? Magtitipon sila doon. Ang tawag po doon, ecclesia. Assembly of people. Halimbawa, siguro pinakamagandang example nito sa ating church council. May meeting tayo. Kung taga-Athens tayo, ang tawag natin sa meeting na yon, ecclesia, gathering of people. Doon siya unang ginamit nung sa Athens. And then, lumipas sa mga panahon, around 300 BC, ginagamit na ito ng mga Hudyo. So, ito ay pagtitipon, pagsasama-sama, o kongregasyon. Commonly, ginagamit ito about sa mga religious gathering, 300 BC. Pero, ito ay makikita rin natin ginamit sa Old Testament Greek Bible. Hindi po yung Hebrew Bible, ano? Kung familiar kayo sa pinakaunang salin po ng Old Testament, ito po yung tinatawag na Septuagint. Yan, yun po yung tawag doon. Nung panahon ni Lord Jesus Christ, meron na to, nag-e-exist na ito. Kasi yung mga Jewish people, Greek na yung salita nila dahil nasakop nga sila ni Alexander the Great ng Greece. Greek na yung salita nila. Di ba parang tayo, nung nasakop tayo ng Espanyol, naging Spanish yung pananalita natin. Kaya nga pumunta ka, di ba, meron mga Chabacano, nung panahon yung ating lupang hinirang, Spanish ang original niyan. So, sa Psalms chapter 22, verse 22, I will declare your name to my people in the assembly. I will praise you. Yung salitang assembly or congregation, sa Greek Bible, ang ginamit na salita dyan ay ecclesia. Bagamat sa original, ay hindi ho ecclesia, yung original po na salin. So yun po, nakikita natin nag-evolve. Yung una, tinatawag siya na, nung panahon sa Athens, ecclesia, gathering of the people, para magdesisyon, para bumoto. And then, nung panahon na around 300 BC, naging assembly, congregation, pagtitipon. Ando doon pa rin. Para mas maintindihan natin, bakit nagbabago yung ibig sabihin. Kumuha tayo dito sa Pilipinas, ng mga salitang nagkaroon ng pagbabago ng ibig sabihin. Halimbawa, tingnan natin sa unang picture. Ano yung nakikita nyo? Adidas. Noong unang panahon, sikat na sikat ho yan. Sikat pa yan sa Nike.
Sumikat po yung Nike dahil kay Michael Jordan eh. Pero ngayon, ang Nike pinakasikat. Pero sa Pilipinas, pag sinabi nating Adidas, ito yan. Nagigets nyo? Halimbawa, isa pa, tingnan natin, alam nyo kaya to? Ayun, saya. Betamax. Sino nakaabot nito? Be proud of your age. Yung mga hindi nyo ba alam to? Paano napapagana? Nire-remote, basta meron niyang player, ipapasok lang yan. Ganito lang yan kalaki. Yung VHS mas malaki. Betamax ang tawag dyan. Tapos meron tinatawag na Betamax player para ma-play yan. Nanonood ng movies. Alam ko, sila Pastor Joy yata, di ba? VHS yata. Nangungupahan kila Uncle Tax dyan sa may Unishop. So, wala na yata Uncle Tax ngayon, pero nakikita ko yung Uncle Tax na building. Pero dito sa Pilipinas, pag sinabi nating Betamax, iba yan. Ayan. Sino gusto nito? Favorite ito? Di ba? Bakit siya tinawag na Betamax? Kasi mukha siyang Betamax. Nakikita natin, nag-e-evolve yung meaning ng salita. Ganon din po, yung sa salitang eklesiya. At nung panahon ng New Testament, nagkaroon ng bagong ibig sabihin ang salitang eklesiya. Ano kaya ito? Basahin natin. Number 3. 1, 2, 3, go! Yan, sa New Testament, kongregasyon or mga mananampalataya. Pinakasimple. Ginamit lang natin yung salitang congregation. Ibig sabihin kasi ng congregation, marami. 'Di ba? Kaya in church kasi, marami tayo. Yun ang ibig sabihin nun eh. Sa mga mananampalataya, sama-samang mananampalataya, assembly of believers. Yun na yung naging ibig sabihin. Sa katunayan, first time na ginamit ito sa Matthew chapter 16. Verse 18, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So nakita natin yung evolution of the word, assembly, pagtitipon ng mga tinawag, tapos naging pagtitipon, assembly, congregation. At nung panahon ni Lord Jesus Christ, ng panahon ng New Testament, assembly of believers of Christ. Yun na yung ibig sabihin ng salitang eklesiya. At siya na yung mas kilalang kilala ngayon. Diba? Hindi naman natin alam yung sa Athens eh. Doon pala pinanggalingan. So yun po, ang salitang ginamit dyan ay eklesiya. And magbigay pa tayo ng sample. Acts chapter 2 verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Hindi ho tinutukoy dito yung nadadagdagan sila sa building, kundi yung mga mananampalataya. Tinatawag silang church. Ang mga mananampalataya nadadagdagan. Sa Tagalog ho, hindi lumitaw yung salitang iglesia dyan. Kaya ginamit natin yung King James. Pero pag titignan natin sa original Greek, ginamit ang salita dyan, ecclesia. So, pertaining to the people, specifically people who believe in the Lord Jesus Christ. Magbigay pa tayo ng example, Acts chapter 5 verse 11, nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Bakit? Kasi pinipersecute ang mga Kristiyano. Kung building yan, pwede bang matakot ang building? Hindi. So ibig sabihin, tinutukoy dito ay mga mananampalataya. Kapamuso, ikaw na mananampalataya ni Kristo, ikaw ay bahagi ng kanyang katawan, at kung ikaw ay bahagi ng kanyang katawan, ikaw ay bahagi ng kanyang iglesia. Si Jesus, the head of the church, and we are His church. Kaya napakahalaga ho. Meron tayong church building, at meron pang totoong church of God tayo. Napakahalaga po na isang realization ito sa atin. I am part of the body of Christ. I am part of His church. At bilang bahagi ng kanyang iglesia, meron kang layunin, meron kang purpose. Kasi kinumpara siya sa katawan, at ang katawan meron siyang layunin. Ganun din, yung templo, yung gusali, merong layunin yan. Bakit naitayo yan? Bakit may poste? Bakit may pintuan? Bakit may bintana? Lahat may mga purposes. Hindi ho pare-pareho tayo. Hindi ho pwedeng lahat maging preacher, hindi lahat pwedeng maging teacher, hindi lahat maging musikero. Meron tayong bahagi.
At ang magandang bagay dito, hindi mo kailangan ng titulo or ng formal na ministry. Kaya nakakatuwa yung nakaraang ating evangelistic prayer walk, yung mga nakasama natin, I was really touched. Diba? So it's not about your position, kundi yung heart mo at pagkilala mo na I am part of the Church of Christ. So ngayon, linawin natin muli, ang iglesia po ay tahanan ng Diyos. The church is the habitation of God. Lagi nating isaisip yan. I am part of His church, nananahan ng Diyos sa akin. Paano ba dapat tayo mamuhay? At ngayon, bago natin ipagpatuloy ito, lilinawin muna natin ito. Unang-una po, ang bawat Kristiyano ay bahagi ng iglesia ni Kristo. Anong iglesia ni Kristo? Religion yun, di ba? Linawin lang natin, ano ba yung ibig sabihin ng iglesia ni Kristo? Tama ho kasi yung iglesia ni Kristo. Pero yung interpretation, yung pag-unawa dito, yun po yung lilinawin natin. Unang-una po, ikaw po ay nagiging bahagi ng iglesia ni Kristo. Basahin natin hindi ito. 1, 2, 3, go! Yan. Meron ho kasi ganitong katuruan. Actually, hindi lang naman po ito sa iglesia ni Kristo, di ba? Kailangan maging member ka para ikaw ay maligtas. Hindi po tayo masisave ng membership. Kahit 100 churches pa yung atinan mo, di ba? Halimbawa, sabi natin, meron kang 5 churches every Sunday inatinan. Wow, committed. Pero kung wala kayong pangalawa, mamaya basahin natin yung pangalawa, hindi ho membership. Makikita natin si Judas, kasama ni Lord Jesus Christ. But he was not saved. Member siya bilang apostol ni Jesus. But he was not saved. Kasi from the very start, ano ho yung kulang sa kanya? Ito ho, yung pangalawa. 1, 2, 3, go! Yun. Pagkakaroon ng relasyon sa kanya. Maaring si Judas, kilala niya si Jesus. But his heart was not fully surrendered and devoted to the Lord. Kailangan nananampalataya tayo na una, siya ho Panginoon. Pag sinabi ho Panginoon, siya ho yung nasusunod sa buhay natin. Hindi po tayo yung masusunod. At nananampalataya ka na si Jesus, this is very important, ay Diyos. Hindi na natin pag-aaralan pa yan kasi maraming patunay niya sa Bible that Jesus Christ hindi lang siya merely a human. He is God. He was 100% human in human form but also a true God. Nagkatawang tao, incarnated. So yun po no, sabi ho dito, again Ephesians chapter 2 po, lahat ng babasahin natin, sabi ho dito sa verse 19, sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Paano ho nagiging kabilang sa sambahayan ng Diyos? Ito, sabi sa verse 20, binasa natin ito kanina, tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Ang ibig kong sabihin, yung pundasyon ho ng ating pananampalataya, nakasentro ho kay Lord Jesus Christ. Ano ba yung sinasabi ng Biblia about kay Lord Jesus Christ? Hindi lamang siya Savior natin. Hindi lamang siya yung Kristo, hindi lamang siya yung Mesiyas. He is God. And we cannot worship the Lord Jesus Christ if He is not God. We are glorifying the name of the Lord Jesus Christ and then sasabihin natin hindi siya Diyos. We are sinning therefore. Nagkakasala tayo pag tayo sumasamba kay Jesus kung hindi natin siya kinikilalang Diyos. Sapagkat malinaw na sinabi sa Biblia, huwag kang sasamba sa tao. But because we believe that the Lord Jesus Christ is God,
karapat dapat siya sambahin. Kaya huwag tayong mag-atubili. Huwag tayong mag-alinlangan na sumamba sa Kanya dahil Diyos po si Jesus. Sinamba siya ng mga sinamba siya kahit nung baby pa ng mga wise men. Sinamba siya ni John, 'di ba? Nung nasa sa Revelation sinamba si Lord Jesus Christ ng mga apostol niya. Pero nung sila Pedro, sila Pablo, nung sinamba sila, ano sabi? Huwag niyo kami sambahin, tao lang kami. Nung si John, nasa Revelation, sasambahin niyo yung angel. Huwag mo akong sambahin, tulad mo, lingkod lang ako ng Diyos. Pero si Lord Jesus Christ, never niyang sinabi, huwag mo akong sambahin, kasi tao lang ako. Never niyang sinabi. Hanapan niyo, wala kayong makikitang ganyan. Kaya ito po yung pundasyon na kailangan itatak natin sa ating puso at isip. Na si Jesus po ay Diyos. And we cannot pray to the Lord Jesus Christ if He is not God. Wala siyang magagawa. Ito po yung pundasyon na kailangan natin na paniwalaan. At pag yan, pinaniniwalaan mo na He is God, He is your Lord, you are part of the body of Christ. Sabi ko sa susunod na talata, sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Yun po yung mahalaga, yung dulo. Nakatalaga ka sa Panginoon. Kaya yung sinabi natin kanina, hindi ka masasalba ng iyong pagiging membro. If you are not devoted to the Lord Jesus Christ, are you committed to the Lord? Sagutin mo sa iyong sarili. Committed ba ako sa Kanya? Devoted ba ako sa Kanya? I'm not saying na ikaw ay maging perpekto. Wala hong ganun. Kahit ako, hindi ako perpekto. Nakakatayo lang ho ang kami rito because of the grace of God. Lahat tayo actually, nakakatayo tayo because of the grace of God. Pero, again, tulad nila David, nila Abraham, mga tao ng Diyos na hindi perpekto, pero sabi ni Lord kay David, taong malapit sa puso ko kahit napakaraming kasalanan na nagawa. We need to surrender our lives to the Lord Jesus Christ. Yun po ang susi. Ngayon, malinaw po, no? Ang iglesia ni Kristo, tayo ho. Tayo na naniniwala na si Jesus ay Panginoon at Diyos natin. Katulad ng sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Naalala nyo, sinabi ni Tomas? Bakit? Kasi nagdududa siya before. Pero ano sabi ni Lord Jesus Christ? Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga taong naniniwala kahit hindi ako nakita. Mapalad ho tayo na kahit hindi ho natin nakikita si Lord Jesus Christ. We are blessed because we believe that He is truly our Lord and our God. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Ngayon, bilang tahanan ng Diyos, bilang church, bilang iglesia ni Kristo, dapat lang na maging tahanan ng Diyos, di ba? Ang kanyang iglesia. Ibig sabihin ho tayo. Paano ho dapat tayo mamuhay according dito sa sinasabi sa Ephesians chapter 2. Mapapansin natin, parang minsan paulit-ulit lang yung outline natin. Pero kung mapapansin din ninyo, hindi ho tayo lumalayo sa mga talata. Para mas maintindihan natin yung sinasabi. Hindi na tayo lalayo. Ephesians chapter 2 ulit tayo. Ano yung sinasabi dito? Paano tayo dapat mamuhay bilang iglesia ni Kristo? Letter A. 1, 2, 3, go. Yes. Bilang part of His church, at sinasabi mo na nananampalataya ka kay Jesus, ito po yung kaakibat nun. Meron tayong tugon. Kaya nga yung tinatawag nating saving faith, hindi ho enough na meron kang pananampalataya. When I say yung paniniwala na si Jesus, talagang totoong merong Jesus. Pero merong ho tinatawag na saving faith eh. Ano yung saving faith? Yung sinasabi sa James chapter 2, verse 26, diba? Faith without action is dead. Pwedeng naniniwala ka, pero yung action mo, baliktad naman, useless. Because sabi doon sa verse 17, even the demons believe at nanginginig pa sila.
So ngayon, paano? Sabi dito iwaksi. Ephesians chapter 2. Sabi dito sa verse 1, noong unay, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sino kaya kausap dito ni Pablo? Mga zombies? Zombie apocalypse. Ano ba yung mga sikat na Zombie apocalypse, Train to Busan, World War Z, yung mga sikat na zombie, di ba? Sino ba kausap dito ni Pablo? Zombies ba kausap? Sabi, nung unay, patay kayo. Kakausap dito ni Pablo, yung mga Kristiyano sa Efeso, buhay na buhay sila. Pero sinabi ni Pablo, nung unay, patay kayo. Because yan po ang situation natin before. Nung wala pa si Jesus sa buhay natin, we are dead spiritually. Pag sinabi kasi natin salitang kamatayan, ang ibig sabihin po niyan, separation. To be specific, separation from God. Halimbawa pag namamatay tayo, ano nangyayari sa physical? Separation of our soul from the body. Nagkakaroon ng separation. Pag physical death, humihiwalay na yung kaluluwa mo sa iyong katawan. Physical na katawan. Mabubulok yan. Kahit sakta mo na maraming beses yan, hindi yan masasaktan. Pero yung kaluluwa mo, aalis. At ganun na, pag sinabi natin spiritual death, separation from God. Buhay ka physically because wala kang Diyos sa buhay mo, wala si Jesus sa buhay mo, ang turing sa iyo patay. Malungkot ho, pero ganun ho talaga. Kaya napakahalaga po na meron tayong pananampalataya kay Jesus na siya ay ating Panginoon at ating Diyos. Sabi ho, sa susunod, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Kaya tayo'y magpasalamat sa Panginoon. Naniniwala ako, marami na hong nagbago sa atin. Positive changes. Praise God sa mga pagbabago. Diba? Sige, palakpakan natin. Kung meron hong nagbago sa buhay natin, yung mga dating nagmumura, hindi na nagmumura, nagpupuri na sa Diyos. Yung mga dating nangungupit, ngayon mapagbigay na, generous giver. Yung mga dating laging galit sa Facebook, ngayon nagbe-bless na, di ba, ng mga tao. Binabago ng Diyos, binabago niya ako araw-araw. Di ba yun eh? There must be changes. 2 Corinthians chapter 3 verse 18, from glory to glory. Mula sa kaluwalhatian patungo pa sa mas mataas na antas ng kaluwalhatian. Dapat habang tumatanda tayo sa ating pananampalataya kay Kristo, nagmamature tayo. Yun po yung path na dapat na pinupuntahan natin. Susunod na talata, ang totoo tayong lahat, dati ay namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Napakahirap po na we are spiritually dead sapagkat tayo po ay kinapopuotan ng Diyos. Alam natin, ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Pero kung titignan natin ang Biblia, ang Diyos po nagagalit. At hindi lang basta galit, puot, mas mataas na antas ng galit. Kinapupuotan ng Diyos. Pero, nangingibabaw pa rin yung kanyang pag-ibig. Kaya nga sabi dito sa verse 4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tumutugma ito sa Romans chapter 5 verse 8. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na bagamat tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo. Napakasagana ng kanyang habag. Hindi ko kasi pwedeng namumuhay ka sa kasalanan, tapos dahil namatay si Kristo, ligtas ka na. Hindi, kailangan kasi isurrender mo yung buhay mo kay Kristo. Because God is the God of justice. He will judge us according to our deeds. At para mabura yung mga kasalanan natin, si Lord Jesus Christ, yung susi. Next, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway, naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Yun po yung susi, di ba? Pakikipag-isa kay Kristo. Congratulate mo yung katabi mo. Kung siya ay nakipag-isa na kay Kristo, congratulations. Sige, tapikin mo. Congrats. Kasi dati patay ka, ngayon buhay ka na. Buhay na buhay. At bilang mga buhay kay Kristo, dapat patay na tayo sa kasalanan. Amen?
Yun po, bilang bahagi ng kanyang iglesia, tuluyan na nating iwaksi ang kasalanan. Letter B, pangalawa ho, bilang bahagi po ng kanyang iglesia, 1, 2, 3, go! Ayan. Magkaisa na tayo, yung mga alitan, alisin na natin. Bagamat in reality, nangyayari pa rin, diba? Marami na hong beses nagdi-divide ang church, mga churches. Pero hindi ho, kalooban ng Diyos yan. Minsan, pinapayagan na lang ng Diyos, out of providence, may nangyayaring maganda. Diba? Dumadami yung churches, nadi-divide. Kaso nga lang, divided pa rin sila, nag-aaway pa rin. At mas nakakalungkot pag yung, albaw, yung local church magkakagalit. Hindi ho kalooban ng Diyos na ang kanyang iglesia, bahagi ng kanyang katawan, magkakagalit-galit. Isipin mo yun, bawa yung kamay mo, di ba? Aawain yung kabilang kamay. Pwede ba yun? Kumikilos siya ng sarili. Mas gagawin na, mag-open forum tayo. Pag nag-open forum, ibig na magkabati, lalo pa nagkagalit. Opo. O, ba't kayo natatawa? May schedule ba kayo na open forum? Wala naman, ano? Diba? Very good, very good. Pag may open forum, kinakabahan na ako eh. Ano kaya open forum to? So, 'di ba? Minsan healthy siya, 'di ba? Para ma-solve, pero kung masama naman yung magiging epekto, useless. Bakit ang point po natin para magkabati? Tingnan natin, Ephesians pa rin tayo sa verse 14. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Una ho, ang kapayapaan ho with God. Romans chapter 5 verse 1, peace with God. Tapos dito, pero specific, dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hentil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader na alitan na naghihiwalay sa atin. Meron ho kasing ganitong ugali ang mga Hudyo. Yung tinatawag na ethnocentric. Sabi mo, ethnocentric. Ano yung ethnocentric? Yung masyado hong mataas na pagtingin sa kanilang lahi na mas mababa ang tingin naman nila sa ibang lahi. Meron ho, yung kung naririnig yung mga term na white supremacy, na ang paniniwala noong unang panahon, mas mataas ang mga puti kaysa sa mga itim. Mas mataas ang mga puti kaysa sa mga kayumanggi. Di ba nung panahon ng mga Espanyol, mas mataas ang tawag sa atin, kung di ako nagkakamali, Indio ba? Indio. Hindi ka puti. Ganon, may pagka-ethnocentric. Nung panahon ni Hitler, ito yung tinatawag na, yung mga Aryans, ang tawag sa kanila. Ginanap yung Olympics sa kanila, di ba? Ang feeling nila, magcha-champion ng kaming mga Germans or Aryans kasi yung lahi namin, supreme. Magcha-champion kami sa Olympic. Pero nung panahon na yon, ang nag-champion si Jesse Owens, Black American. And he was a believer. So ganun din, nung panahon, yung mga Hudyo, meron silang ganung pag-uugali. Kaya nga nung yung sa Ezra, malungkot ito, wala akong inutos ang Diyos dito. Sa Ezra chapter 10, sinabi nila, paghiwalayin ninyo yung mga Israelitang bumalik, galing doon sa Babylonia, sa Persia, bumalik sa Israel, tapos nakapag-asawa ng foreigner. Kung maalala nyo, pinaghiwalay nila. Wala akong inutos ang Diyos na paghiwalayin sila. Pero, yun yung pagkakaintindi nila. Kaya nga, pinaniniwalaan, during their time, nasulat yung Ruth. Kasi bakit si Ruth? Foreigner siya. Pero nasa kanilang lahi, nasa rahi ni Ruth na foreigner, yung hari. Kasi God is not after your race. Wala siyang pakialam kung anong lahi ka. Ang pakialam niya, yung puso mo. Yung pananampalataya mo. Wala akong kulay dito, black and white, kayumanggi. Background mo, historical background mo, kung ano yung estado mo sa buhay, wala akong pakialam ang Diyos dyan. Ang pakialam niya, unang-una yung puso mo. At kayang gamitin ng Diyos kahit ano pa yung history natin, kahit ano pa yung background natin. At dito ho, again, naiintindihan na natin, bakit ginamit yung Hudyo at Hentil. Pag sinabi yung Hentil, lahat ho ng mga hindi Israelita. Tayo ho, mga Hentil tayo. Baka meron dito, Jewish, meron ba dito? Wala naman siguro, no? Maalalaman naman yan sa ilong. Tignan nyo kung matangos. Matangos ilong ng mga Jewish. Tignan mo nga, mukha bang Hudyo yung ilong niyan? Okay, sabi dito sa verse 15, kasunod na talata,
Pinawalang bisa niya ang kautusan. Pag sinabi ho natin kautusan, yung mga seremonya, kasi meron ho tinatawag na moral law, na hindi ho nagbabago yon. Halimbawa, yung sa Ten Commandments, di ba, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling, huwag kang sasaksi ng masama, huwag mong pag-iimbutan yung pag-aari ng iba, sambahin mo ang Diyos, huwag kang sumamba sa ibang Diyos. Still, standing yung kautusan na yan. Pero yung tukoy dito kautusan, yung mga seremonya. Ceremonial law. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos sa mga alintunin upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya, sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Kaya maiintindihan natin, nung si Pedro, kung naalala niyo si Pedro, nagpo-fasting siya, nagkaroon siya ng vision, di ba, 3 beses, yung lumapag yung mga iba't ibang klase, nagkaroon ng tolda, tapos may mga iba't ibang klaseng marurumi ng hayop. Tapos sabi ni God, kumain ka. Ano sabi ni Pedro? Hindi ho ako kakain ng mga maruruming pagkain. Para hindi ako yung manatiling malinis ako. Pero ang ibig sabihin pala nun, sumama ka sa mga hintil na darating sa'yo. Kung ito nga magkaibang lahi ay pinagbabati ng Diyos, tayo pa kaya, tayong lahat na Pilipino, tayong lahat na Pilipinong Kristiyano, dapat nagkakaisa tayo. Pag meron kang sama ng loob sa kasama mo, wag mo na ipopost. Wag mo na ikikwento sa iba. Kausapin mo ng diretso. Manalangin kayo. Di ba? Kailangan ho tayong magkaisa sapagkat yan ho ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo bilang bahagi ho ng kanyang katawan. And lastly, bilang ho bahagi ng iglesia ni Kristo, ito dapat lang ano yung gagawin natin? 1, 2, 3, go! Natin ang ebanghelyo ni Kristo upang kanyang iglesia. Ito ho yung isa sa mga layunin natin. Kung maaalala natin, yung statement of faith, number 9, di ba kanina, meron tayong specific purpose na dapat tuparin. Sabi ho dito sa Ephesians chapter 2, naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil na nooy malalayo at sa mga Hudyo na malalapit. Unang-una, nagbigay ng example si Lord Jesus Christ. Siya mismo nangaral siya. Ano yung pinangaral niya? Magandang balita. Good news. Gospel. About the love of God, about the salvation na ino-offer ni Lord, at ang kondisyon, kailangan manampalataya tayo kay Kristo. Nangaral siya sa mga Hudyo at nangaral din po siya maging sa mga hentil. May mga bahagi ho nung ministeryo ni Lord Jesus Christ, lumalabas siya ng Israel. Di ba kung maalala ninyo, yung babae, yung kinumpara yung anak niya sa mga aso na namumulot ng mga tira-tira. Di ba? Pero yung pananampalataya ng babae, and even yung mga centurion na nagkaroon ng pananampalataya kay Jesus, mga hentil yun. Nangaral si Kristo. Tingnan natin, sino pa yung mga nangaral? Susunod na verse, sa verse 20, tulad ng isang gusali kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Nangaral ang mga apostol, nangaral ang mga propeta. Ibig sabihin hindi ho tayo mga apostol, hindi ho tayo mga propeta, pero ang pinupunto dito, yung mga taong may kaalaman patungkol sa mabuting balita ay ginamit ng Diyos. At makikita naman natin sa Acts chapter 8, hindi lang mga apostol ang ginamit ng Diyos. Mga ordinaryong mamamayan na naiwan nung pinipersecute yung mga Kristiyano. Nag-alisan yung mga ordinaryong mamamayan. At sa lahat ng napuntahan nila ay pinapangaral nila si Kristo. Tayo ho bilang bahagi ng kanyang iglesia, meron tayong responsibilidad na ibahagi ang kaligtasan ng Diyos. Kaya tayo ho ay nagpapasalamat sa mga patuloy na nag-share, kahit wala akong nakakakita. Sapagkat ito po yung isa sa pinakamahalagang responsibilidad natin. Sa sobrang halaga, tinawag pa nga itong Great Commission, huling habilin ni Lord Jesus Christ. Go into all the world, preach the gospel, make disciples of Jesus. Kaya ho natin nasasabi, yung pinakasikat na verse sa Ephesians chapter 2, ano yung pinakasikat?
Verse 8. Ano sabi sa verse 8? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ito po yung ipinapangaral natin. We are saved because of the grace of God, not because of our deeds. At hindi ito magagawa ng ating sarili. Ang makagagawa lamang ho nito, ang Diyos at ang iyong pagpapasakop sa Kanya. And sabi sa susunod na talata, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. At nais ko pong i-share sa inyo itong pictures na ito bilang ito yung ginawa, nag-level up po yung ating prayer walk eh. Sabi natin, sige, i-level up natin prayer walk natin. Hindi na lamang tayo basta-basta mag-pray, naglalakad na nanalangin, wala silang alam sa ginagawa natin. Maging intentional tayo. So, ito po yung ginawa namin. So, nag-praise and worship muna. Diba? 5:30 na po yan. Sobrang liwanag, ano? Dati, pagdating ng December, madilim yan. So, tignan natin yung mga pictures. Sino kaya yan? Nanay Pilita. Kalain nyo, diba? Yung mga kapamuso natin, malakas ang loob mag-share. Mga kinakabahan po yan. Pero kahit kinakabahan ka, natatakot, hindi i-overcome mo. Sino yung susunod? Pastor Adel. Tingnan natin yung mga pictures, daan-daan lang tayo. Ang tangkad nito pang Miss Universe, sino yan? Nanay Lourdes. So, tingnan natin, baka hindi lahat na ilagay ko, no? Sobrang dami kasi. Wala yung picture. Sino yung nakita nyo? Si Ray Mark. Isipin nyo, nag-share ng gospel. Actually, nasa Facebook naman natin yan. Makikita natin yung post na yan. Pero habang tinitignan ko po yung kahapon yung mga pictures, I was really touched. Diba yung mga tao, mga kapamuso na nakakasama natin, at minsan hindi mo pa iisipin, wow, nakasama siya. And nakakatuwa po yung mga testimonies nila. Sino lamang ho yung makakaranas ng joy? Yung mga taong sumutugon ho dito. Kung gusto nyo pong magkaroon ng satisfaction, yung purpose ang inyong pagiging Kristiyano, try to reach out. Baka minsan kaya malungkot yung pagiging Kristiyano natin, kontento na tayo maupo rito. Pero base ho sa patotoo ng mga nakasama namin, kahit yung nakakatuwa yung mga 60 plus natin, hindi ho nagpapatalo. Sabi ko po sa kanila, baka gusto nyo po samahan po namin kayo ng medyo veterano, medyo bata-bata. Hindi, kaya na namin to sa tulong ni Lord. Look at the commitment, look at the faith. Yung edad ho, walang hindi magiging hadlang. Yung commitment ho natin. Yan, di ba? Nag-share sa mga bata. May aso pa, baka nagbabanding lang yung aso, no? Habang nag-share ng gospel. Tingnan natin, namimigay ng tracts. Yan ang mga 60 plus natin. Nag-share sila. Yan, kasama, Tatay Manny. Sige, next slide. Nakakatuwa ho isipin, yung mga ganitong mga larawan. Nagpipray sila. Hindi ho sila nahihiyang mag-pray, hindi sila nahihiyang mag-share. Next. Si Nanay Amy, nagpipray. Ang mga kabataan natin, tuwang-tuwa sila kasi yung pinuntaan nilang mga tricycle driver, nagtatawag pa daw ng mga tricycle drivers. Yung mga 60 plus natin na nag-share. Sige, next slide. Diba? Kabataan, senior, binabahaginan. Next. Nakikita natin, diba? In public places, mapalad ho tayo, pwede ho natin gawin dito sa ibang bansa ho, kinukulong na yan, inaaresto na. At yung mga YA natin, nag-share sila ng gospel sa mga Tagalines. Meron pa ba? Ayan, diba? Kailangan ho nating ipangaral. Kasi yung joy ho na nararamdaman nila, hindi yung maiintindihan. You join. Unless you become. Yung mahalagang tanong, paano kung merong ready? At meron tayong mga kapamuso na nagpatotoo. Marami sa kanila ready. Yung unang binahagi na namin ni Tatay Manny, halatang hindi interesado. Pero yung susunod, nakailang minuto kami, nakapag-sharing. Diba? Huwag mo isipin yung mga hindi ready. Sabi sa Bible, pagmupaa mo, hanap ka ng iba. Kasi sayang, yung mga handa na sana, manampalataya kay Jesus, pero nakontento ka na lang sa upuan mo. As a church, we are called to go
evangelize, and make disciples of Jesus. That is the church. Tayo pong lahat ay tumayo. At ito po yung sabi sa conclusion. Basahin ho natin ang ating conclusion. 1, 2, 3, go! Yun. Bilang mananampalataya ni Jesus, tayo ay bahagi ng kanyang iglesia. Tayo ay tahanan ng Diyos na nakatalaga upang bigyan siya ng kaluguran at karangalan. Naway, ito po yung maging layunin natin, personal goal natin. Lord, as a part of the Church of Christ, I want to live a life that is God-glorifying, God-honoring, God-pleasing. Maging panalangin ho ng ating puso. Lord Jesus Christ, hallelujah. Can we just give this little moment of time to personally pray to the Lord? Manalangin ho tayo sa Panginoong Diyos. If you are desiring to be used by God, hallelujah. Lord Jesus Christ, we are your church. We are your people.